Alam niyo po yun? Ano po ibig sabihin ni Opo. Jesus nung sinabi niyang it is finished? Nung siya po'y nasa krus. Importante po yan. Natapos na po niya yung kanyang mission, sabi niya. Natapos na po yung mga propesiyang patungkol sa kanya. Sige po, basahin po natin. Importante po kasi yan eh. Sa John chapter 19 verse 30. John John 19 verse 19 30. verse 30. Tanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Okay, sabi niya po, naganap na. It is finished. Pero makikita na po natin sa verse 28 kung ano po yung it is finished. Kailangan po, pag nagbasa tayo, hindi lang po yung verse na yon, buong context. Okay po? Brother Art, basahin niyo nga po yung John chapter 19 verse 28. Ang sabi po rito, pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Amen. Yung pong nauuhaw ako ay propesiya sa aklat ng Salmo. Okay po? Opo. Nasa Psalms chapter 69 verse 21. Sige, sulat niyo na naman. Psalms 69 69. verse 21. 21. Apo. Tama po ba? Psalm 69 verse 21. Nasusulat po na yung I am thirsty. So sabi po ng John chapter 19 verse 28, so that the scripture will be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Diba po? Knowing that everything had now been finished, sinabi niya yung isa pang propesiyang I am thirsty. Saka po niya sinabing it is finished. Ano po yung natapos? Yung mga pangako na patungkol kay Jesus. Ngunit ang mga Israelita po ba ay naniwala kay Jesus? Brother Randy, sa tingin niyo po yung mga Israelita, pagkatapos ni Jesus mapako sa krus, sila po ba ay naniwala? Hindi po. Hindi po. Mababasa po natin sa John chapter 1 verses 11 to 13. John chapter 1 verses 11 to 13. Hindi nila pinaniwalaan si Jesus sa kabila na lahat ng nakasulat na pangako po na patungkol kay Jesus ay natupad, hindi pa rin po sila naniwala kay Jesus. John chapter 1 verses 11 to 13. John chapter 1 verses 11 to 13. Sorry po, ang dami tayong verses. Ganun po talaga. Okay. Basahin ko po Tagalog na lang po kasi Tagalog po kayo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa gusto ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Sino po yung bagong anak ng Diyos? Yung pong sumampalataya kay Jesus. Kaya po ang New Mananiwala. Testament, tama po, hindi po tinanggap ng mga Israelita. Ngayon po ang Israel, 2% lamang po doon ang mga Kristiyano. Okay po? So hindi po nila tinanggap. Kaya po ang New Testament ay sa pagitan na ni Jesus at ng mga followers ni Jesus, kasama po tayo. Okay po, kasama po tayo. Yung Old Testament, yan po ay nasira na. Hindi po nila tinanggap ang tagapagligtas, therefore sila po ay hindi ligtas. Okay po? Kaya po hindi po, tama po ba na mataas ang tingin natin sa mga Israel ngayon? Bakit po tataas ang tingin natin sa kanila kung sila po mismo ay di naniwala sa tagapagligtas? Sino po ngayon ang mga espesyal na tao? Hindi na po pisikal na Israel. Ang mga espesyal po ngayon ay mga Kristiyano. Okay po? Believers. Ngunit, eto po, dahil tayo ang mga pinili, tayo po ay may malaki ding responsibilidad. Tayo po ang binigyan ng pangako. Tayo po ang binigyan ng covenant. Ang tanong, alam po ba natin ang nilalaman ng tipan, ng bagong tipan? O nakinig lamang po tayo sa mga sabi-sabi na basta darating si Jesus tapos ligtas na tayo? Ganun po ba ang nangyari sa Old Testament nung dumating si Jesus? Pagdating po ba ni Jesus, automatic ligtas na yung mga Israelita? Hindi po. Kaya nga po nila kinailangan ng tagapagligtas kasi sila po ay hindi ligtas sa patuloy nilang pagsuway sa Diyos. Kaya po kailangan nila ng tagapagligtas. Ngayon po, ang Panginoong Jesus, siya po ay babalik. Nangako siyang babalik upang kompletuhin ang New Testament. Tandaan po natin, hindi pa kumpleto ang New Testament. Kailan po ito makukumpleto? Sa pagbabalik ni Jesus. Dahil yung Old Testament, tinupad yan ni Jesus isa-isa. Bago niya sabihin, it is finished.
Kaya po sa New Testament, sa pagbabalik ni Jesus sa pangalawang pagkakataon, tutuparin niya po isa-isa ang nakasulat sa four gospel at sa book of Revelation. Kaya po ang ating advanced class ay patungkol sa Revelation. Kapag po tinupad yan ng ating Panginoong Jesus isa-isa, baka po hindi tayo maniwala. Di ba po? Kahit yung salita ni Jesus na I am thirsty nakasulat sa Old Testament, hindi nila na-recognize. Kahit yung pangako sa Old Testament na ang Mesiya ay ipapako sa krus, ang isinagaw pa rin po ng mga Israelita ay ipako siya sa krus. Tinupad nila yung pangakong trabaho ng kaaway. So sa second coming po ni Jesus, kung tayo ay walang sapat na kaalaman tungkol sa propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, baka po ang gawin po natin ay yung trabaho ng kaaway. Baka po ang gawin natin ay yung trabaho ng dyablo na nakasulat mismo sa Biblia. Kaya dapat po alam natin ano yung mga detalye ng pagbabalik ng Panginoong Hesus.